Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Ito na naman si Kuya Nanding na tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay isang napaka-basic na pananampalataya na gamit natin sa buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. Ang kahalagahan ng ang grasya ng threefold mission of Christ. Sa mga hindi pa naka-subscribe ay nais namang makipag-ugnayan sa akin at i-post lang yung bell na naandyan sa baba. Ang gusto kong ibahagi ngayon, ano ba yung threefold mission ni Kristo? Para madaling maintindihan, tatatlo lang naman ito. Pero kung hindi ko ito ipapaliwanag na isa't isa dahil matagal ito. Ito ay isang matagal na proseso at ipapaliwanag ko lang, sasabihin ko yung ano ba itong mga threefold mission na kung saan tayong mga Kristiyano o ang simbahan man o ang mananampalataya ay nakasentro dito. Una, ang isang misyon ni Kristo ay ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Ano ito, kuya? Ang paghahari ng Diyos, siyempre, ang pagpapahalaga sa kaharian ng Diyos na kung saan naandito tayo, no? Na si Kristo ang ating ulo, siya ang ating katawan, at ang ating buong pagkatao ay nasa sa Kanya. So, ang prophetic mission ni Kristo ay nasa sentro sa paghahari ng Diyos. Ano ang paghahari ng Diyos? Ang katarungan, pag-ibig, at pananampalataya, no? Yan ang paghahari ng Diyos. Kung i-relate natin ito sa terminong ginagamit ngayon, ang tawag dito ay education formation na ginagamit naman ng mga nasa parokya, nasa vicariate. Ito yung mga nagtuturo at nagpapalaganap ng buhay pananampalataya at itinutuwid yung mga paniniwala na matagal na at nagkakaroon ng mga panibagong mga pag-aaral. So ang tawag dito ay prophetic, kung sa lingwaheng simbahan, ito yung education formation. Napakahalaga nito dahil kung hindi tayo acquainted sa mga terminong ito, mahirap maintindihan. Pero sa susunod, ipapaliwanag kong ito isa-isa. Ikalawa naman ay yung priestly mission. Ang sinasabi na buhay ni Kristo ay isang Eucharistia, ang buong katawan, no? Ang pagpapahalaga sa bahagi ng tinapay at katawan at dugo ni Kristo. Ito yung priestly mission. Siyempre, ang kanyang kabuuang pagkatao ay misyon, no?
ibinahagi niya ang kanyang sarili sa atin. Hindi na siya nagmi-mission, kundi ang buong pagkatao niya ay isang Eucharistia. Ang terminong ginagamit dito sa simbahan ay worship ministry. Merong mga tao na nakatalaga dito, halimbawa ang mga nagbabasa sa Bible, sa first reading, second reading, mga lector, commentators, yan, napapabilang yan dyan sa worship. At merong iba pa, yung mga choir at mga ibang ministry na sa aspeto ng tumutulong sa Eucharistia, sa misa. So yan yung mga sakristan, yan yung naandyan sa priestly mission. So kung ikaw pala ay nasa priestly mission, magandang nakakakitaan din na ang mga kanta natin, ang mga awit natin ay isang awit upang matulungan tayo na lalong mapalapit sa Diyos. So ang Panginoon ay nagsabuhay nito. Hindi siya yung nagmisyon, kundi buong buhay niya ay isang Eucharistia, ang tinapay, katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang ikatatlo naman, ang mahilig si Jesus dito, kung mapapansin natin sa mga gospel at mga pagbasa, palaging nakatuon ang option niya sa mga dukha, sa mga inaapi at mga pinagsasamantalahan. At kahit nga kabuuang buhay niya bilang nagpasa ng krus, ay pinili pa rin niya yung serbisyo bilang pag-ibig sa atin. So bilang hari, ang paghahari ni Kristo ay paglilingkod, hindi pinaglilingkuran, kundi paglilingkod sa atin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So to sum up, meron tayong tatlong mission ni Kristo, yung prophetic mission, priestly mission, at kingly mission. So yan, dyan umiikot ang mga gawain sa simbahan, at sa susunod po ay ipapaliwanag ko ang mga gawain ito, dahil mahirap namang ipaliwanag ito sa isang madalian lang. So sana may napulot tayong konting education formation at pagkatuto sa ano ba ang tatlong mahalagang misyon ni Kristo. At bilang tayong mananampalataya, tayo'y nakikiisa sa misyon ni Kristo. So yan lang po muna ang aking ibabahagi. Muli, ito si Kuya Nanding, at maginhawang paglilingkod sa ating lahat.